Ito na yung finished product. Lalagyan na lang natin yung payong yan. Yan o. Yung ating tipi. Mga ka-variety. Mayroong mababa, mayroong mataas, mayroong sakto lang. Mga ka-variety. Yan o. So yan, repair and chicken care, rooster care dito sa ating bagong ipapakita sa video na ito. So samahan niyo ako mga kabrid at welcome sa GPC Rooster Show mga kabrid. So welcome po mga ka-breed sa ating GPC Rooster Show. Another day, another vlog. This time mga ka-breed, gagawa tayo ng TP or flying pole ng ating mga alaga. So ayan preparation natin sa paggawa ng flying pole or TP ng manok. Yung ating mga manok na game birds, game fowls ay ito ang kadalasan ginagawa ko para i-develop. Ang purpose po nito mga ka-breed ay i-develop natin ang balances and locomotor and strength or tibay ng pakpak, paa, binti ng ating mga alaga. So ito ay isang dapuan, makakaakyat sila baba. And at the same time safety sila kasi naka-cord sila mga kabreed. So game fowls are very aggressive roosters mga kabreed. Kailangan sa kanila laging naka-safe. Minsan naka-scratching pen, minsan mostly na cords mga kabreed. So ayan simulan na natin mga kabreed ang paghuhukay dahil nakagawa na tayo ng ating yung dadapuan nila na na mga yung parang kahoy. Nakakuha po ako ng sanga ng sampalok dun sa kapitbahay. Yun ang ginawa ko kasi yun matibay-tibay yun mga kabreed. Ang mga manok nating alaga mga kabreed, matitibay po yan, malalakas po ang manok natin. Kaya po nilang buwalin niyang tipi kung mahina-hina ang pagkakalagak mo mga kabreed. So ang ginagawa ko dyan, hukay ng malalim, tapos lalagyan ng mga malalaking bato sa loob, tapos saka didikdikin. May pangdikdik ako dyan na malaking kawayan para makompress talaga yung lupa at saka magbigay tibay sa ating gagawing dapuan mga kabreed. So makikita nyo yung manok natin na yan yung ating Boston Black mga kabreed, yung sa kapatid ko po yan, pinaalagaan ulit sa atin kasi gusto ko nga kunin at paihanda yan sa pagbibreed mga ka-whitey. So ayan ako nag-aasimbol ako ng dapuan mismo. Mayroon akong ginawa diyan na mayroong mababa, mayroong matangkad, mataas, mayroong katamtaman ang taas mga kabreed. May kasi sinasama ko po yun sa pagmamatsyag sa kanila kung ano yung mas maigi-igi. Hindi ko pinapantay-pantay ang taas para ma-distinguish ko kung saan ba ang mas maganda-gandang nadidevelop na manok. Mas nadidevelop ba ng maayos ang manok sa matangkad na tipi? Nadidevelop ba ang maayos na manok sa mababa or sa katamtaman lang? Yun ang tinitingnan ko, kaya hindi ko sila pinagpapantay-pantay mga kabreed dahil sa pag-aalaga ng manok sa ganito, dahil backyard breeder lang po tayo, lagi tayong naka-obserba sa mga development at proseso nating ginagawa. Ano ba yung responde ng ating mga alaga? Mas maigi-igi ba sila sa ganito? Mas maigi-igi ba sila sa mga ganitong approach natin? So ito mga ka-whitey, makikita nyo yung paggawa ko ng cords nila. So itong binili kong cords na kulay blue na yan mga ka-whitey, yan, matibay talaga yan, pang malakihang yan, malaking lubid yan. So bumili ako yan, haba yan, 3 dangkal, 2 dangkal ganon, matibay yan pasadya. Tapos bumili ako ng malaki-laking tali. Hindi ako kampante mga ka-whitey. Sa totoo lang, hindi ako, mas gusto ko talaga yung sarili kong gawa kasi ako yung nakakilala sa tibay at lakas ng manok ko at sa naaangkop na proseso ng ginagawa ko. Kaya ako nagsasadya talaga ako, bumibili ako ng malaking lubid para safe na safe talaga. Kasi once na magkamali ka po ka-whitey sa pagbigay ng manipis na lubid mga ka-whitey, pag kayang putulin ng ating mga alagang manok yan dahil syempre aggressive ang manok natin, sayang ng manok mga ka-whitey. Pag nakawala yan antimano, mahirap nang maagapan pag wala ka mga ka-whitey. Hindi lang at lahat ng oras ako kahit 100 akong percent na nag-aalaga ng manok, lagi ako nasa manukan, lagi ako nakatingin, is hindi pa rin ako kumpiyansado sa ginagawa ko kasi based sa experience mga ka-whitey, mahirap po pag nakawala po yan. So ayan mga ka-whitey, papakita ko sa iyo, gagawa natin yan ng sing-sing
yung lagay ng tali. Kasi nga para hindi siya napupulupot. Laging may singsing yan. Kahit yung blue natin doon may singsing yung sa loob. Yung kabitan naman natin ng tali may singsing din. Ayan papakita ko sa iyo yung paggawa ng singsing. So ang gamit natin na paikutan ng yung nagsusuporta ng puwersa is yung kable ng internet. Napakatibay po yan kasi may bakal sa loob talaga yan. Napakatibay po ng ginagawa kong kable ng internet mga kabrid. Yan ang gagawin kong singsingan, pati yung lubid ng TV. Napakatibay po ng kable ng internet mga kabrid. Yan ang ginagamit ko. So hindi ako napuputulan yan. Nabubuwa lang yung TV. Kasi minsan nagkakaroon nga tayo ng kaya ako nagiging ganito ko mga kawaiti. Kaya ako nagiging yung gusto ko akong gumagawa sa mga bagay-bagay para sa manok ko kasi mas may tiwala ako sa sarili ko. Although na mayroon ako mga instances na nagiging insidente or pagkakataon na sila nakakawala dahil sa mahinang tali mga kawaiti. Ayan bumibili talaga ako ng mga kapal mga kawaiti. Tas nilalagyan ko talaga ng singsing. Kasi kahatak po ng manok natin dun sa tali, tapos yung kable natin na may bakal, napipigtas po yan or nagkakaroon ng lamat. So pag may singsing mga kawaiti, yung singsing na yun na bakal din na wire, yun lang sila ang maglalaro. So walang magkakaroon ng pagkakaroon ng litid or damage dun sa lubid na maaaring simula ng pagkaputol. So ayan makikita nyo yung pagkabit natin sa taas. Mayroon akong pako na ibinaon, tapos hinupi para i-angkla ko na lang, ipapasok ko na lang yung kable mga kawaiti. Tapos dahil sa sobrang tibay ng kable na yan mga kawaiti, hindi mo yan pwedeng tupiin ng kamay. Kaya ang ginagamitan ko ng plies yan, kasi syempre may bakal yan. So kailangan talaga naka-plies para ang tibay talagang pulido. Hindi siya pipigtas mga kawaiti, kasi iipitin mo siya or huhulmahin mo siya ng plies mga kawaiti, si pliers. So ayan pakita ko na sa iyo yung itsura niya. Ayan siya sa taas mga kawaiti. Ayan siya sa taas. So pababa yan hanggang sa baba. Ang gagawin natin yan, tatalian natin ng tansi. So tayo rin ang gagawa ng pagtali ng tansi yan. May diskarte din sa pag-lock. May mga locking sa pagtali ng tansi, lalo na pagtansi ang may mga locking diyan. Kaya kailangan ikaw mismo or alam mo yung paglacking ng mga tansi para yung tibay talaga ng yung gagawin mong tipi mga kawaiti isa kumpiyansado kang 100% na matibay or hindi kaya ng manok natin na buwalin para hindi sila makawala. So ayan mga kawaiti. Ito video na to mga kawaiti ay para po sa mas maligtas, makaligtasan or safety ng ating mga alaga, kaya ginagawa ko pong matibay. And at the same time mga kabrid, nagde-develop tayo ng mas malulusog na manok, mas healthy na manok. Ang target lang naman natin dito is magkaroon sila ng balancing kalusugan or pangangatawan. Yung puwersa kasi ng paa, tsaka yung pakpak ng manok, tsaka yung paggalaw nila, kailangan balansyado yung manok. Hindi yung laging nasa bahay kulungan mga kabrid, hindi sila makasyadong kakaroon ng balansi. Pag yan is lumipad or gumalaw, may mga tendency nga hindi sila makahanap agad ng balansi mga kawaiti dahil hindi sila sanay sa ganito. So itong purpose na to mga kawaiti, ayan diyan na siya makakalakad. Ilalak ko na lang yan sa baba, tapos diyan na siya lalakad-lakad mga kawaiti. Tapos ayan ilalak na natin yan. Tapos ito, pag yung init is mataas mga kawaiti or tipong maiinitan ng todo ang ating mga alaga, kakabitan ko naman yan, asimbulan ko na naman yan ng payong. Yung mostly nakikita nyo sa mga backyard ko, yung may payong, yun yung mga manok na nasisinaga ng matinding araw, yung mga tirik na araw na maaaring makadulot sa kanila ng yung bang heat stroke, yung kaya nilalagyan natin ng payong. So ito monitor o obserbahan natin ito pag itong area na to is or ang manok natin is hindi nahihirapan sila or naano sila dahil sa init, maaaring gawan ulit natin ng payong yan. So under observation pa naman tong ginagawa natin. I-obserbahan natin kung paano natin i-develop ang manok nang hindi sila nalalagay sa panganib mga kawaiti. Ang aim natin dito is magkaroon sila ng safety and at the same time ma-develop natin sila ng maayos mga kabrid. So yan nilalak ko na sa baba mga kawaiti. Tapos ayan, tatlo lang ang ginawa kong tipi mga kawaiti. Tapos maaaring gumawa pa tayo sa baba ng 4, depende sa natin, kasi gusto ko mayroon tayong sinasabing developan oras pag ang age nila, stage ng ating mga manok is kailangan ma-develop ang balances.
meron tayong tamang lugar para ma-develop ang ganong pangangailangan ng manok natin mga kawaiti. So yan ang gagawin ko diyan, puputulin ko lang yan, tapos tatansyahin ko yung haba, tapos syempre i-secure natin ang pagtali niyan mga kawaiti. Yan. Ayan. Sinusukat natin kasi nga mahirap yung pagsukat mo wala sa ayos, mag-aabutan yung magkatabing tipi mga kawaiti. So ayan ilalak natin yung dulo kasi nagiging kakausa ng pagkabitaw yan pag hindi nakalak ng lighter o sinusunog yung dulo ng lubid. Ayan ilalak natin yan. So maraming salamat sa mga patuloy na sumasabay dyan sa ating munting paglalathala. So ito ang tema natin dito is kung paano tayo gumawa ng paliparan ng manok or tipi, yung which is yung pag nakakita kayo ng ganun is na ang aim nun is makapag-develop ng mas balansyadong manok or mas magandang kalusugan sa kanila. Yung puwersa sa paa at binti kailangan nakabalansi sa pwersa ng pakpak mga kabrid. So pag yan balansi mga kabrid, kahit anong galaw ng manok mo hindi sila nagkakaroon ng imbalances na sinasabi mga kabrid. Namiminti natin ang ganitong healthiness ng manok pag napapadaan natin sa prosesong ganito, lalo na sa stage ng kanilang tamang stage or tamang edad na kailangan talaga nilang mag-develop ng tamang ehersisyo sa pangangatawan mga kawaiti. So maraming salamat. Ito simpleng paglalathala, mga tips lang ito kung paano magpaigi ng manok, magpalusog ng manok, paano yung ginagawa natin para mag-develop ng isang malusog na manok, ano yung mga tinatarget natin para maging outcome ng ginagawa nating proseso. So balance, the same time safety nila, and at the same time kalusugan na mapa-improve natin sa kanila. So thank you pa rin sa munti nating mga kaibigan na nakakabisita, nakakaalala. Mag-comment lang kayo sa baba mga kawaiti at maaaring ma-shoutout ko po kayo or maibati ko kayo sa mga susunod kong vlog mga kawaiti. So yan malapit nang matapos mga kawaiti. Ipapakita ko dito yung finished product maya mga kawaiti. So thank you pa rin maraming salamat pa rin. Lagi lang ako naglalathala ng premiere sa umaga. Sa ngayon ang tinuka ko is sa umaga. Sa umaga naman alas 8:30 ng umaga. So ayan ayan yung itsura ng tali. Ayan. Titingnan natin yung lalagyan natin ng nukis to. Lalagyan natin ng alaga ng ating manok. Tapos obserbahan natin kung ano yung kalagayan nila pag nandito na sa bago nilang kalalagyan. Kasi lang naman to, pasalit-salit sila dito. Sunod na araw, iba naman. So ayan mga kawaiti, yung ating Boston Black. Yan ang i-practice natin mga kawaiti. I-practice natin sa naka-cord siya. Yan, safety na safety nga mga kawaiti. So ayan na siya Pag nasa taas din siya, ayan na siya. Ayan, maraming thank you mga kawaiti. Hanggang dito na lang ang munti nating paglalathala, tips sa paghahalaga ng manok, mga pamamaraan. Maraming thank you. Hopefully mga kawaiti, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. Keep it up and then tuloy-tuloy lang po. Sipag lang at tiyaga mga kawaiti sa paglalathala at pag-aalaga ng manok. Live and breathe with peace in your eyes. GPC's here for the rest of their